Martial Pick, Kabanata 5785. May pag-asa pa. Sa loob ng defensive line, kumilos din si Xiang Shan para tanggapin sila. Walang alinlangan na mabilis mag-isip si Big Head Xiang, at sa sandaling ito, pareho ang ideya niya kay Yang Kai. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang mabilis na lutesin ang mga panloob na problema ng mga amo ng human race, kaya kailangan niyang dalhin si Yang Xiao. Kung wala siya, walang purifying light, na ginagawang imposibleng makita ang Black Ink Disciple. Ang labanan sa pagitan ng maraming mga master ay naging lubhang matindi sa sandaling ito. Si Xiang Shan ay nangunguna sa Six Directions Array, at sa kanya bilang formation ay, ang kanyang kapangyarihan ay napakahusay. Pagkatapos ng matinding paghaharap, sa wakas ay nakakonekta sila sa Five Directions Array ni Yang Xiao at nagsanabpuwersa upang salakayin ang defensive line. Kahit na ang panig ng Black Ink Clan ay desperadong sinubukang pigilan sila, wala itong silbi. Sa susunod na sandali, umungal si Yang Xiao at ang mga tanda ng araw at buwan sa likod ng kanyang kamay ay nanginig, na naging mas maliwanag. Ang isang malaking bilang ng mga yellow crystals at blue crystals ay natupok sa sandaling ito, at ang dalisay na enerhiya ay pinagsama-sama habang ang isang puting liwanag ay sumabog mula sa kanya tulad ng isang mahusay na araw. Napuno ng puting liwanag ang hangin habang ang Black Ink Strength ay naglaho, na bumabalot sa isang human race master pagkatapos ng isa pa bago kumalat palabas. Ang dalawang 8th grade Black Ink Disciples na umatake kay Xiang Shan kanina ay napasuko at ngayon ay nakalock sa pwesto, hindi na makagalaw. Sa sandaling ito, parang nilalamon sila ng kidlat, nanginginig ang kanilang mga katawan habang ang Black Ink Strength sa kanilang mga katawan ay lumundag at nagpakawala sila ng malungkot na hiyawan. Sa paligid, sinamantala ng Black Ink Clan Masters ang magulong sitwasyon ng human race para lubos na mabawasan ang defensive line ng human race, na marami sa mga ito ay malapit ng masira. Gayunpaman, nang ang tide ng light of purification na ito ay tumakas, ang mga master ng Black Ink Clan ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Ang napakalaking purifying light ay parang lason sa Black Ink Clan. Maaaring hindi nila ito papatayin, ngunit tiyak na magpahina ito sa kanilang lakas at walang Black Ink Clan ang mga ngahas na hawakan ito. Sinamantala ng mga suppressed human race masters ang pagkakataong ito para kontrahin at pagsamahin ang kanilang defensive line. Matapos ang purong puting liwanag ay dahan-daang nawala, ang defensive line na nawala sa human race ay naibalik, at ang maraming battle formation na tumatakbo ay muling naibalik. Sa ilalim ng purifying light, walang human powerhouse na nagpakita ng anumang senyales ng pagiging Black Ink Disciple. Ito ay malinaw na mayroon lamang 3 Black Ink Disciples na nakatalaga sa human race. Pagkatapos ng lahat, kapag ang lakas ng isang tao ay umabot sa 7th grade o 8th grade, hindi magiging madali para sa Black Ink Clan na gamitin ang kanilang ink transformation laban sa kanila. Nang walang dapat ipag-alala, ang human race ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa anumang hindi inaasahang pagbabagong magaganap sa kanilang panig, para makapag-focus sila sa pagtatanggol sa kanilang sarili. Sa pagputok ng purifying light, muling napanatag ang bumababang sitwasyon ng human race. Nagningning ang mga mata ni Yang Xiao habang tumatawa. Ang hakbang na ito ay lubos na kapakipakinabang. Napagdesisyonan na kung hindi na makakatagal pa ang defensive line ng human race, kapag umatake ang mga master ng Black Ink Clan, isaaktibo niya ang kanilang purifying light para ipagtanggol laban sa kaaway. At least, mapipilitan niyang umatras ang kalaban at masiguradong hindi mahuhulog ang kanilang defensive line. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay gumagamit ng maraming yellow crystals at blue crystals, dahil ang saklaw ng pamamaraang ito ay masyadong malawak. Ang mga yellow crystals at blue crystals na nasa kanyang mga kamay ay ipinamahagi ni Yang Kai maraming taon na ang nakararaan, at pagkaraan ng maraming taon, marami na siyang naubos sa mga ito. Kung gagamitin niya ang pamamaraang ito ng 2 beses, malamang na maubusan siya. Kapag naubusan na siya ng yellow crystals at blue crystals at nawalan siya ng kakayahang ibalik ang mga masters ng Black Ink Clan, tuluyang babagsak ang defensive line dito. Sa makatuwid, kung nais ng human race na manalo sa labanang ito, maaari lamang silang umasa kina Ouyang Lai at Yang Zhou. Kung ang dalawang 9th grade master na ito ay mabilis na matalo ang kanilang mga kalaban, natural silang tutulong sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga kalaban ay ang mga Royal Lord, kaya marahil ang tagumpay o pagkatalo ay maaaring mapagpasyahan, ngunit ang buhay o kamatayan ay mahirap, kaya paano sila makakaasa sa kanila? Malinaw na napansin din ito ni Ouyang Lai. Sa sandaling ito, ipinaglalaban niya ang kanyang buhay sa linya, hindi nagmamalasakit sa kanyang sariling mga pinsala, ang nais lamang ay mabilis na talunin si Xiaoyu.
Gayunpaman, sa tulong ng 8 territory lords sa panig ni Xiaoyu, kahit na lumaban siya ng baliw, magiging mahirap para sa kanya na makamit ang anumang resulta sa maikling panahon. Hindi pa banggitin na kailangan niyang ilihis ang ilan sa kanyang atensyon para protektahan si Tian Shusho at ang iba pa. Si Meng Kei, ang Pseudo Royal Lord, ay tinatarget si Tian Shusho at ang iba pa. Dati, pinangunahan ni Tian Shusho ang kanyang 5 directions array palabas ng defensive line at hinati ang 8th grade master para magbigay ng suporta para sa panig ni Yang Kai, na naging sanhi ng galit ni Meng Kei dahil sa kahihiyan. Walang problema sa mga posisyon ng napakaraming Pseudo Royal Lords, pero ngayong may nangyari na sa kanya, natural lang na mawalan siya ng mukha. Kahit na ang biglaang pagbabago ni Lin Wu ay nagulat sa kanya at napagtanto sa kanya na ito ang kaayusan ni Mou Naye, hindi niya ito alam. Kung binalaan siya ni Mou Naye ng mas maaga, nagawa niyang magbigay ng takip upang mas madaling makagalaw si Lin Wu. Sa huli, palagi siyang minamaliit ni Mou Naye, kaya hindi niya kailanman sinabi sa kanya ang tungkol sa isang mahalagang plano. Sa oras na iyon, kung talagang nagawa niyang pigilan ang 5 directions array, maaaring ipaalala sa kanya ni Mou Naye. Sa anumang kaso, ang lahat ay nangyayari ayon sa plano ni Mou Naye. Sa huli, pinapayagan niya si Lin Wu na lapitan si Yang Kai at maglunsad ng isang malakas na pag-atake. Napuno ng hinanakit ang puso ni Meng Kei. Lahat ng tao rito ay orihinal na Pseudo Royal Lord, kaya paano nagkaroon ng pagkakataon si Mou Naye sa Universe Furnace World na ito at maging isang Royal Lord? Siya ay dumanas ng mga pagkabigo sa lahat ng dako, at ngayon siya ay malubhang nasugatan. Maraming hinaing ang pumupuno sa kanyang puso habang nakatitig siya sa 5 directions array ni Tian Shuzhou, determinadong patayin ang 5 human race 8th grade masters para ilabas ang kanyang galit. Ang sitwasyon ay naging medyo tense, ngunit ang panig ng human race ay unti-unting bumabagsak. Kung ito man ay sa dami o kalidad, ang Black Ink Clan ay mas mataas kaysa sa human race. Ang dahilan kung bakit napapanatili ng human race ang kanilang defensive line ng napakatagal ay dahil sa kanilang pananampalataya, pag-asa ni Xiang Shan, at sa lakas ng kanilang mga battleship. Ngunit ngayon, ang pagsulong ni Xiang Shan ay nabigo, at pagkatapos ng mahabang labanan, ang mga battleship ay nagsimulang sumabog ng sunod-sunod. Kung wala ang proteksyon na ibinigay ng battleships, paano malalabanan ng human race ang mga pag-atake ng Black Ink Clan? Ang pagkatalo at kamatayan ay sandali lamang. Ang 2 9th grade human race master ay hindi mabibilang sa ngayon. Labis na nanlumo ang lahat, lalo na ang 2 master ng 8th grade human race na umambas kay Xiang Shan. Matapos ang Black Ink strength sa kanilang mga katawan ay dalisayan ng purifying light, silang dalawa ay napuno ng pagkakasala at pagsisi sa sarili. Sa sandaling ito, buong lakas silang lumalaban, na parabang dito na lang nila gustong mamatay. Kung hindi sila kumilos sa kritikal na sandaling iyon, si Xiang Shan ay isa na sana sa 9th grade ngayon. Ang kanilang palihim na pag-atake ay hindi lamang naging sanhi ng pagkawala ng human race ng isang 9th grade master, naging sanhi din ito ng daan-daang master na mahulog sa matinding kahirapan. Bagamat walang sinisi sa kanila, hindi nila nalampasan ang kanilang mga sarili. Minsan na nilang narinig mula sa kanilang mga nakatatanda na ang ilang mga Black Ink disciples ay dumanas ng kapalaran na mas masahol pa kaysa sa kamatayan matapos iligtas, dahil sa panahon nila bilang Black Ink disciples, maaaring nakagawa sila ng mali sa human race, o pinatay ang ilan sa kanilang mga kaibigan at pamilya, pero sabi-sabi lang iyon at hindi personal na naranasan. Sa sandaling ito lamang naunawaan ng dalawa ang kawalan ng pag-asa at sakit na nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Talagang naunawaan nila na ang pamumuhay sa mundong ito ay minsan ay mas pahirap kaysa mamatay. Naghahanap sila ng pagkakataon na kaladkarin ng 1 o 2 malalakas na kaaway pababa kasama nila, ngunit ang mga territory lords ay masyadong mapagbantay at hindi sila binigyan ng puwang para kumilos. Habang sila ay nag-aaway, lalo silang naging baliw, halos mawalan ng kontrol sa kanilang pag-iisip dahil sa pagkabigla ng galit at pagsisi sa sarili. Tumahimik ka, may pag-asa pa tayo, huwag mong hanapin ang kamatayan ng padalos-dalos. Isang boses ang biglang umalangaw sa tenga ng dalawa, at ang taong nagpadala ng boses na ito ay tila nakita sa kanilang mga intensyon at palihim silang naakit. Pareho silang natigilan. May pag-asa ba talaga? Wala sa kanila ang nakakita nito. Patuloy ang boses. Huwag mong kalimutan, hindi pa patay ang foster father ko. Hanggat hindi pa patay ang aking foster father, may pag-asa ang lahat. Siya ang pinakamagaling sa paggawa ng mga himala at pagpapaikot-ikot. Sa sandaling ito lamang nila napagtanto kung sino ang nagpadala ng voice transmission. Yang Xiao. Ang foster father na tinutukoy niya ay natural na si Yang Kai.
Sa katunayan, sa takbo ng kanilang paglaki, ilang beses na nilang narinig ang dakilang pangalan ng taong ito at maraming magagandang tagumpay mula sa kanilang mga nakatatanda, at alam din nila na ang taong ito ay nakagawa ng maraming hindi kapani-paniwalang mga bagay. Para sa human race na makatayo ng mataas sa ilalim ng maluwalhating kapangyarihan ng Black Ink Clan hanggang ngayon, ang taong ito ay gumanap ng isang mahusay na papel. Si Yang Kai ay isang napakalakas na cultivator, ang pagpatay sa mga territory lord ay kasing dali ng pagkatay ng manok at aso. Ang pakikipaglaban sa mga kaharian ay isang pangkaraniwang pangyayari, at nagawa pa niyang makatakas sa pagtugis sa Royal Lord. May mga tsismis pa na siya ay nag-iisang pumatay ng isang Royal Lord. Siyempre, ang ganitong uri ng bagay ay masyadong kakaiba. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng isang 8th grade at isang Royal Lord. Kung wala ang saksi ng taong sangkot, walang nang ahas na maniwala ng basta-basta. Isa siyang alamat, ang layunin ng lahat ng bagong henerasyong mga master ng human race. Inaasahan ng lahat na maging susunod na Yang Kai sa hinaharap. May ilan pa nga na gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili bilang Little Yang Kai. Maging ang pangalang ito ay lihim na naiinggit sa maraming bagong henerasyong cultivator. Hindi pa banggitin ang lahat ng hindi kapanipaniwalang mga bagay na narinig nila, ngayon lang, itong 8 Directions Array na ito ay ginamit para labanan ang Black Ink, dahilan para mapabuntong hininga sila sa pagkamangha. Ito ang 8 Directions Array, dating isang alamat. Noong nakaraan, ang 8 Directions Array ay tumagal lamang ng 20 hininga, ngunit ang 8 Directions Array na pinamumunuan ng lalaking ito ay tumagal ng mahabang panahon. Kung hindi dahil sa biglaang pag-atake ni Lin Wu, dapat ay nakapagpatuloy ito. Pero may pag-asa ba talaga? Nasira ang 8 Directions Array at ang maalamat na figurang ito ay nasugatan ng husto. Hindi siya nakatadhana na makapasok sa 9th grade at ang 8th grade ang kanyang limitasyon. Sa ganitong sitwasyon, ano ang magagawa niya? Kung hindi lang biglang binanggit ni Yang Xiao ang taong ito, hindi na nila siya papansinin, dahil sa sandaling ito, kahit anong gawin ng taong ito, mahirap baguhin ang kasalukuyang sitwasyon. Sa likas na katangian, ang dalawang 8th grade master na ito ay tumingin kay Yang Kai at natigilan. Kung tama ang kanilang natatandaan, ang lalaking ito ay dapat ay malubhang nasugatan at ang kanyang aura ay dapat na mahina, ngunit ngayon, kahit na ang kanyang kalagayan ay hindi masyadong maganda, siya ay hindi kasing miserable gaya ng kanilang naisip. Ang kakayahang ito sa pagbawi ay talagang kahanga-hanga. Sa kawalan, magkatabi sina Yang Kai, Fang Tianxi, at Thunder Shadow. Sa pag-asa sa kapangyarihan ng Space-Time River, halos gumaling na ang mga pinsala ni Yang Kai, at sa sandaling ito, tila nakalimutan na siya ng lahat. Tanging si Lin Wu, na umatake sa kanya noon, ang nakatayo sa malayo at nakatitig sa kanya sa takot. Ang dakilang pangalan ng isang tao ay parang anino ng isang puno. Bagamat si Lin Wu ay naging lubos na mapagpasyahan sa kanyang palihim na pag-atake, talagang wala siyang lakas ng loob na harapin si Yang Kai ng direkta, at hindi rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na makialam ng padalos-dalos sa labanan sa ibang lugar. Mapapanood lang niya ang mga galaw ni Yang Kai, kung sakali. Martial Pick, Kabanata 5786. Gumawa ng isang malaking bagay. Naramdaman ang titig ni Lin Wu sa kanya, ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang direksyon at bahagyang ngumiti, na hindi nagpapakita ng puot o galit. Pagkatapos maging Black Ink Disciple, ituturing niyang Diyos ang pagkakaroon ng Black Ink Clan. Lahat ng ginawa niya sa panahong ito ay hindi niya likas. Sa paglipas ng mga taon, nakatagpo siya ng hindi mabilang na Black Ink Disciple. Kung makaharap niya sila sa larangan ng digmaan, kung mailigtas niya sila, ililigtas niya sila. Kung hindi sila maliligtas, sila ay papatayin. Hindi siya masisisi ni Yang Kai para dito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, malamang na napilitan siyang gamitin ang kanyang huling paraan, ngunit medyo ayaw pa rin niya. Walang sino man ang nagel-inang sa 3 parts normalizing art na nilikha ni Shi, kaya kung makakatulong ito sa isang tao na makalusot sa mga tanikala ng Heaven Opening Realm Method ay hindi sigurado. Ang tagumpay ay natural na isang magandang bagay, ngunit kung ito ay nabigo, malaki ang posibilidad na mayroong ilang mga nakatagong panganib. Gayunpaman, mula sa impormasyong nakalap niya sa ngayon, ang pamamaraan na ito ay medyo sikat pa rin. Sa pinakakaunti, kung ito ay ang human race body o ang monster race body, pareho silang ganap na lumaki, at ang paglilinang ng dalawang clone na ito ay kahit papaano ay nauugnay sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi pinapansin ng Thunder Shadow sa ngayon, talagang kwalipikado si Fang Tianxi na direktang sumulong sa 7th grade, ngunit nang makapasok siya sa Heaven Opening Realm, kahit papaano ay naging 6th grade Heaven Opening Realm cultivator siya.
Ito ang limitasyon ng tunay na katawan. Dahil ang limitasyon ni Yang Kai ay ang 8th grade, gaano man kahusay ang kakayahan ni Fang Tianxi o gaano katibay ang kanyang pundasyon, magiging mahirap para sa kanya na direktang maabot ang 7th grade. Ang parehong ay totoo para sa Thunder Shadow. Sa kasalukuyang paglilinang nito, nahirapan itong umunlad pa. Gayunpaman, sa katunayan, kung hindi ito ang clone ni Yang Kai, na nililinang ang ancient technique at nagpapakintab ng core nito, maaari sana itong magpatuloy sa paglilinang sa pag-iisa sa Myriad Monster World upang mapabuti ang paglilinang nito. Ang monster race na Nagelinang ng ancient technique ay walang ganoong kadena. Ang orihinal na plano ni Yang Kai ay hintayin ang human race body at monster race body na umunlad sa kanilang peak bago niya gawin ang lahat ng kinakailangang paghahanda. Pagkatapos, hahanap siya ng tahimik at ligtas na lugar at gagamitin ang kanyang 3 parts normalizing art para subukang makalusot. Kung maaari rin niyang hilingin sa ilan sa kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan at pamilya na protektahan siya, kung sakali. Hindi niya alam kung anong uri ng mga problema ang lalabas pagkatapos ma-activate ang 3 parts normalizing art, kaya laging magandang gumawa ng mas maraming paghahanda. Gayunpaman, ang buhay ay hindi kasing ganda ng inaakala niya. Ngayong nabigo ang promosyon ni Xiang Shan, sina Ouyang Lai at Yang Zhu ay may kanya-kanyang kalaban, hindi may iwasang masira ang defensive line ng human race. Ang Black Ink Clan ay may halos 10 pseudo-royal lord at maraming territory lord masters. Kahit na siya, ang pinakamataas na 8th grade, ay singilin, ano ang magagawa niya? Kaya lang niyang sumugal. Napakasamang kapaligiran. Gayunpaman, sa pag-iisip, kung siya ay matagumpay na makakalagpas sa oras na ito, magagamit niya ang buhay ng marami sa mga master ng Black Ink Clan upang ipagdiwang ang kanyang pagpasok sa 9th grade. Para sa isang oras, si Yang Kai ay nasa mataas na espiritu. Isa rin siyang mapagpasyang tao. Dahil nakapagdesisyon na siya, natural na hindi siya magdadalawang isip. Ang problema lang ngayon ay kung ito man ay ang kanyang human race body o monster race body, pareho silang wala sa perpektong kondisyon. Si Yang Kai ay umasa sa kapangyarihan ng Space-Time River upang maibalik ang humigit kumulang 80% ng kanyang lakas, ngunit si Fang Tianxi at Thunder Shadow ay walang ganoong kalakas na kakayahan sa pagbawi. Ang maraming labanan na katatapos lang nilang labanan ay nagdulot ng matinding pinsala sa dalawang ito. Handa na ba kayong dalawa? Bahagyang ngumiti si Fang Tianxi. Naghahanda ako. Sinabi rin ni Thunder Shadow. Magtutulungan tayong tatlo na magkakapatid na putulin ang lahat ng oposisyon. Hindi napigilan ni Fang Tianxi na sabihin. Mga clone lang kami. Pinutol siya ni Thunder Shadow. Anong problema sa mga clone? Hindi ba magkapatid ang mga clone? Hindi naman tayo orthodox clone, di ba, boss? Tumanggo si Yang Kai. Tama, sa pagkakataong ito tayong tatlong magkakapatid ay gagawa ng malaking hakbang. Buong pagmamalaking commandant si Thunder Shadow kay Fang Tianxi, dahilan para matawa ito. Pumasok sa aking miniature universe. Sigaw ni Yang Kai nang bumukas ang pinto sa kanyang miniature universe. Hindi nagatubili si Fang Tianxi at pumasok sa loob, kasunod ang Thunder Shadow. Sumugod siya sa harap ng kanyang miniature universe at sinabi kay Yang Kai. May utang na loob ako sa mag-asawang Qinzu ng Qinghong Pavilion, kung may oras ka, mangyaring alagaan sila. Huwag kang mag-alala. Mabilis na sumagot si Yang Kai. Sa sandaling ang human race body at monster race body ay pumasok sa teritoryo ng kanyang miniature universe, ang buong katawan ni Yang Kai ay nanginginig ng husto. Kahit na ang World Tree clone ay hindi nagawang sugpuin ang malakas na shockwave na ito. Biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang itinoon niya ang halos lahat ng kanyang atensyon sa kanyang miniature universe, pinipigilan ang kaguluhan sa mundo. Nang sumugod sina Fang Tianxi at Thunder Shadow sa miniature universe ni Yang Kai, hindi napigilan ni Yang Xiao na matigilan. Bago ito, inaalo na niya ang dalawang 8th grade master na tumambanggan kay Xiang Shan, na sinasabi sa kanila na huwag mawalan ng pag-asa, dahil buhay pa ang kanyang foster father at ang kanyang foster father ay bihasa sa paglikha ng mga milagro. Sa kanyang paligid, nagkaroon ng pag-asa. Habang nagsasalita siya, natural na sumulyap siya kay Yang Kai. Sa sandaling nakita niya ito, nakita niya ang isang hindi maintindihang eksena. Si Old Fang at ang Monster Race Great Emperor na iyon ay talagang sumugod sa miniature universe ng foster father. What the hell? Medyo nahihilo ang ulo ni Yang Xiao at hindi niya maiwasang mag-isip kung nag-hallucinate ba siya dahil sa kanyang mga sugat. Ang kanyang foster father ay isang 8th grade heaven opening realm habang si Old Fang ay isang 8th grade heaven opening realm. Paano nakapasok si Old Fang sa miniature universe ng kanyang foster father?
Ang miniature universe ng higher grade Heaven Opening Realm ay nagawang tumanggap ng isang lower grade Heaven Opening Realm cultivator, ngunit wala pang nakarinig na may higher grade Heaven Opening Realm na tumatanggap ng parehong antas ng pag-iral sa loob. Dahil sa Heaven Opening Realm ng kaparehong baitang, halos magkapareho ang laki ng teritoryo ng miniature universe, kaya imposible para sa kanila na magtaglay nito. Kung sinubukan ng isa na pilitin ito, magiging sanhi lamang ito ng pagsabog ng miniature universe. Para naman sa Monster Race Great Emperor, kung tama ang pagkakaalala niya, katumbas siya ng isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Paano siya madadala sa kanyang miniature universe? Hindi napigilan ni Yang Xiao na makaramdam ng surrealism at hindi maiwasang mapatingin sa paligid, nakita ang gulat na ekspresyon ni Blood Crow. Nakita mo? Tanong ni Yang Xiao. Napasulyap si Blood Crow sa kanya at bahagyang tumango. Natigilan si Yang Xiao. Hindi iyon ilusyon. Totoo ba ang nakita niya? Malamig na bamantong hininga si Blood Crow. Di ba sabi mo bihasa siya sa paggawa ng mga milagro at pag-ikot ng sitwasyon? Bakit parang nagulat ka? Saglit na natigilan si Yang Xiao, iniisip na kung ibang tao ang gumawa ng ganoong bagay, talagang nakakagulat ito, ngunit ito ay ang kanyang kinakapatid na ama. Naiintindihan iyon. Bagamat hindi niya naiintindihan kung paano pinaunlakan si Old Fang ng miniature universe ng kanyang foster father, dahil ang kanyang foster father ang gumawa ng ganoong bagay, walang problema. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na tiyak na may hindi tama. Ano ang relasyon ni Old Fang at ng kanyang foster father? Bakit kahit na pareho silang 8th grade, nakapasok si Old Fang sa miniature universe ng kanyang foster father? Si Old Fang ay ipinanganak mula sa miniature universe ng kanyang foster father, alam na alam niya ang katotohanan ito. Bukod dito, si Old Fang ay napakahusay sa Dao of Space, na resulta rin ng pamana ng kanyang kinakapatid na ama at ang pangalang Little Yang Kai ay nagmula sa mga laban na kanyang nilabanan sa larangan ng digmaan. Gayun din, nabalitaan niya mula kay Zhao Yabai at sa iba pa na ang kanyang foster father ay bumisita sa kanyang miniature universe world at tinanggap sina Zhao Yabai at Zhao Ya bilang kanyang dalawang disipulo. Sa pag-iisip na ito, nagulat si Yang Xiao at isang matapang na ideya ang pumasok sa isip niya. Ang Old Fang kaya na ito ay ang iligal na anak ng foster father. Ang avatar ng kanyang foster father ay gumalagala sa kanyang miniature universe, kaya hindi talaga imposible para sa kanya na makilala ang ilang magagandang babae. Marahil ay may mangyayaring magandang kwento, kaya ipinanganak si Old Fang. Ang kanyang foster father ay hindi nang ahas na ilabas si Old Fang, kaya iniwan na lamang niya ito sa kanyang miniature universe upang magturo at magsaka, na nagpapahintulot kay Old Fang na makuha ang mana ng kanyang foster father sa Dao of Space. Habang iniisip ito ni Yang Xiao, mas naramdaman niyang ito ang katotohanan. Palihim na tumango si Yang Xiao. Older Fang, oh, Old Fang, mayroon kang ganoong relasyon sa kanya, ngunit hindi mo ito nabanggit sa akin noon. Matagal mo na talagang inilihim sa akin. Sa susunod na pagkikita natin, dapat ko siyang turuan ng magandang leksyon. Kudlit, huwag kang matarante, ano ang iniisip mo? Biglang sumigaw si Blood Crow. Sa kabilang banda, hinahayaan ni Yang Xiao na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon habang ang 5 directions array ay naging medyo malabo. Mabilis na inayos ni Yang Xiao ang kanyang sarili at tumawa. Nanalo tayo. Tumingin sa kanya si Blood Crow na para bang tulala ang tingin niya. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang human race ay nasa napakahirap na sitwasyon, paano niya masasabing sila ang nanalo? Dahil lamang sa nakuha ng miniature universe ni Yang Kai ang isang 8th grade at isang monster race great emperor, ano ang magagawa niya? Makakalusot pa kaya siya sa 9th grade? Habang sila ay lihim na nag-uusap sa isa't isa, mayroon ding dalawang tao na nakita ang abnormalidad ng Yang Kai miniature universe sa pagkabigla. Si Lin Wo ay nakatitig kay Yang Kai sa takot, kaya natural niyang nakita ng malinaw ang mga kilos ni Fang Tianxi at Thunder Shadow. Sa isang sandali, hindi niya maintindihan kung ano ang ginawa ni Yang Kai para makuha ang Heaven Opening Realm Cultivator ng parehong grado. Sa kabilang banda, mas matindi ang reaksyon ni Mo Naye. Bagamat siya ay nasabit ni Yang Zhou at hindi nakatakas, palagi niyang binibigyang pansin ang mga galaw ni Yang Kai. Siya ay dumanas ng napakaraming pagkatalo sa ilalim ng mga kamay ni Yang Kai, at halos nag-iwan ito ng psikolohikal na anino sa kanya. Bago personal na masaksihan ang pagkamatay ni Yang Kai, hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang pagbabantay. Nang makita niya si Fang Tianxi at Thunder Shadow na sumugod sa miniature universe ni Yang Kai at sunod-sunod na nawala, tumalon ang puso ni Mo Naye at agad niyang naramdaman na may mali.
Bagamat hindi niya alam kung ano ang ginagawa ni Yang Kai, basta ito ay isang bagay na ginagawa ni Yang Kai, kailangan niyang mag-ingat, lalo na kapag may ginawang kakaiba si Yang Kai. Senyales na may gagawin siyang malaking bagay. Si Mona Ye ay tiyak na nagpadala ng ilang voice transmission. Sa susunod na sandali, ang pseudo-royal lords na nakabantay sa labas ng defensive line ng human race at nakikipagtulungan sa territory lords para salakayin ang mga amo ng human race ay biglang sumugod kay Yang Kai. Sa kritikal na yugtong ito, nagpadala si Mona Ye ng 3 pseudo-royal lords. Kung wala ang pressure mula sa 3 pseudo-royal lord na ito, ang pressure sa defensive line ng human race ay lubhang nabawasan, lalo na si Xiang Shan, na ngayon ay napalaya na at nangunguna sa isang 7 directions array upang patayin ang kanyang paraan sa pamamagitan ng mga puwersa ng kaaway. Kung wala ang 3 pseudo-royal lord na ito, ang kalamangan na naipon ng Black Ink Clan noon ay malamang na mapapawi ng human race. Gayunpaman, kung hindi ito ang kaso, hindi sapat na patayin si Yang Kai sa maikling panahon. Bukod dito, kahit na nagpadala sila ng 3 pseudo-royal lords, maaaring hindi nila mapatay si Yang Kai. Kung ang lalaking ito ay napakadaling pumatay, hindi siya magiging aktibo hanggang ngayon. Gayunpaman, kung mapatay nila si Yang Kai, hindi mahalaga kung ang ilan sa mga masters ng human race ay nakatakas. Naging malamig ang ekspresyon ni Yang Kai habang malamig siyang ngumuso. Talagang mataas ang tingin mo sa akin. Kung gumawa siya ng anumang hindi pangkaraniwang mga galaw, tiyak na susubukan ng Black Ink Clan na pigilan siya. Alam na alam ito ni Yang Kai at matagal nang nag-iingat. Nang makitang dumating ang 3 pseudo-royal lord masters, natural na hindi uupo si Yang Kai at maghintay sa kamatayan. Habang nagbabago ang kanyang space principle, unti-unting naging malabo ang kanyang figure. Sa oras na dumating ang 3 pseudo-royal lords, nawala na si Yang Kai, ang kanyang aura ay dahan-daang lumilitaw sa ibang direksyon. Martial Pick, Kabanata 5787. 3-1. Sa pagsasanib ng puwersa ng 3 pseudo-royal lords, natural na walang kalaban-laban si Yang Kai para sa kanila. Hindi pa banggitin silang 3, sa estado niya ngayon, ni hindi niya kayang talunin ang isa sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikitungo sa Black Ink Clan, madalas niyang kailangang harapin ang ilang mahihirap na kalaban. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas hanggang ngayon ay dahil sa isang bagay lamang ang kanyang pinaniniwalaan. Kung hindi siya manalo, tatakbo siya. Sa kanyang space ability, siya ay lubos na bihasa sa pagtakas. Ang panandaliang pag-iwas ay hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto niyang mag-counterattack sa mas paborebleng paraan. Bilangin si Mo Yu, si Yang Kai ay hinabol ng 3 sa Royal Lord. Ang isa sa kanila ay pinatay niya habang ang isa ay naakit sa Chaotic Death Territory at pinatay ni Burning Light at Seren Glimmer. Si Mo Yu lamang ang nanatiling hindi nasaktan. Ang pagiging makatakas sa pagtugis ng Royal Lord, sa ilalim ng normal na mga pangyayari, natural na hindi natatakot si Yang Kai sa 3 pseudo-royal lords na ito. Ang Black Ink Clan ay walang anumang Heaven Silang Earth Locking Array, kaya kahit na magsanib puwersa ang 3 pseudo-royal lords na ito, malamang na hindi nila mahawakan si Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang sitwasyon ay medyo espesyal. Kinuha ng kanyang miniature universe ang kanyang human race body at monster race body, na naging dahilan upang manginig ang mundo sa loob. Noong ginamit ni Yang Kai ang kanyang space divine ability, talagang nakaramdam siya ng matinding pressure at hindi na kasing kinis ng dati. Ito ay resulta ng kaguluhan sa mundo, na naging dahilan upang maging hindi matatag ang kanyang Great Dao. Dahil dito, kahit na ang space-time river na pinapanatili niya sa tabi niya ay hindi napanatili ang sarili nito. Nang siya ay lumitaw, ang space-time river ay biglang gumuho at nawala. Bahagyang namutla ang mukha ni Yang Kai, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na pagkatapos kunin ang kanyang human race body at monster race body, ang ganoong pagbabago ay magaganap sa kanyang katawan, kaya marahil ay medyo delikado ang kanyang sitwasyon ngayon. Walang sino man ang nagel-inang ng 3 parts normalizing art noon, kaya walang sino man ang nagkaroon ng anumang karanasan upang matuto mula rito. Tulad ng inaasahan, pinakamahusay na pumili ng isang ligtas na lugar at oras upang maghanda para dito. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ng human race ay hindi siya pinahintulutan na gumawa ng higit pang mga paghahanda, kaya maaari lamang siyang makipagsapalaran. Ang 3 pseudo-royal lord ay wala pang napansing kakaiba sa kanya, ngunit matapos maramdaman ang kanyang aura, agad silang nagpalit ng direksyon at hinabol siya. Si Yang Kai ay natural na hindi uupo at hihintayin ang pagdating ng kamatayan.
Agad siyang lumipad sa gilid, sinusubukang maglagay ng mas maraming distansya sa pagitan ng kanyang sarili at ng kaaway hanggat maaari habang sabay na inilihis ang isang bahagi ng kanyang atensyon sa pag-activate ng three parts normalizing art. Sa mahigpit na pagsasalita, ang pamamaraang ito na hinuhusgahan ni Shi noon ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay upang hatiin ang sariling pinagmulan at lumikha ng dalawang clone. Ito ang pundasyon at ang mga unang yugto ng paghahanda, ang susi sa tagumpay o kabiguan ng pamamaraang ito. Karaniwang nagawa ito ni Yang Kai. Pagkaraan ng napakaraming taon, maging si Fang Tianxi o ang Thunder Shadow, pareho silang lumaki at kaya nilang hawakan ang kanilang sarili. Talaga, sila ay nilinang sa kani-kanilang mga teritoryo sa sukdulan at walang puwang para sa pagpapabuti. Ang ikalawang bahagi ay kung ano ang ginagawa ngayon ni Yang Kai, na ina-activate ang three parts normalizing art, pinagsama ang kanyang tatlong katawan sa isa, na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kapangyarihan ng dalawang clone upang masira ang mga tanikala ng kanyang Heaven Opening Realm method. Nang si Fang Tianxi at Thunder Shadow ay parehong sumugod sa teritoryo ng kanyang miniature universe, ang kapangyarihan ng dalawang clone ay naging sanhi ng panginginig ng mundo, lalo na si Fang Tianxi, na isa ring 8th grade Heaven Opening Realm cultivator at nagtataglay din ng kaunting miniature universe sa kanyang katawan, lubhang nakaapekto sa miniature universe ni Yang Kai. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi natanggap ng mga cultivator na may parehong ranggo ang isa't isa. Sa pagyanig ng mundo, ang mga buhay na nilalang ng Void World ay nabalisa. Lumitaw ang ilusyon na imahe ng World Tree, ang higanteng canopy nito ay parang payong, pinipigilan ang mundo. Sa sandaling ito, sumugod si Yang Kai, iniiwasan ang pinagsamang pag-atake ng tatlong pseudo-royal lords habang ina-activate ang three parts normalizing art. Sa loob ng teritoryo ng kanyang miniature universe, isang mahinang dagandong ng dragon ang umalangaw-ngaw sa buong mundo, at hindi nagtagal, lumitaw ang isang imahe ng Golden Dragon na 9,999 na zang ang haba. Ang Golden Dragon na ito ay ang pagpapakita ng source ni Yang Kai. Ang figure ng higanteng dragon ay nabura ang langit at ang lupa. Ang makapangyarihang dragon nito ay maaaring magdulot ng hindi mabilang na mga buhay na nilalang na magpatirapos sa pagsamba. Mula sa kanyang paglalakbay sa Dragon Pond noon, siya ay itinuturing na isang pure-blooded dragon clan. Kung hindi siya papayagan ng Ancient Dragon Elders sa no-return pass na iwan ang kanyang pangalan sa Dragon Record at itatag ang lahi ng Yang family, na nagpapahintulot sa Dragon Clan na ipagpatuloy ang kanilang linya ng paglusong at palakasin ang kanilang lahi. Gayunpaman, hindi kailanman inisip ni Yang Kai ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng Dragon Clan. Ang pagbabagong anyo sa isang dragon ay isang paraan lamang upang harapin ang isang malakas na kaaway. Siya ay ipinanganak na isang human race, at siya ay isang human race pa rin. Gayunpaman, hindi mabuburin ng kanyang pilosopiya ang katotohanan na siya ay isang purong Dragon Clan. Sa sandaling ito, ang hitsura ng Golden Dragon Phantom ay ang sagisag ng matinding pagpapasigla ng kanyang pinagmulan. Kung gusto niyang maglaman ng kapangyarihan ng dalawang clone, kailangan niyang umasa sa source na ito, dahil ang dalawang clone na ito ay ipinanganak mula sa kanyang source. Nang lumitaw ang Golden Dragon Phantom, si Fang Tianxi at ang Thunder Shadow ay nagsuot din ng mga solemne na ekspresyon. Sa pagtingin sa Golden Dragon, naramdaman ni Thunder Shadow ang kapangyarihan sa kanyang katawan na gumalaw at biglang nagtanong. Second brother, naglalako ka ba sa lahat ng mga taon na ito? Hindi napigilan ni Fang Tianxi na matawa. Ano ang silbi ng pagtatanong sa oras na ito? Ngumisi si Thunder Shadow at sinabing, isipin mo, clone tayong lahat ni boss. Kung naglalaro ka sa labas, anong uri ng utang ang mayroon ka sa labas? Pagkatapos makipag-assimilate sa iyo ni Big Brother, hindi ba ililipat din sa kanya ang utang na ito? Natigilan si Fang Tianxi. Maaari mong kalkulahin ito sa ganoong paraan. Sumagot si Thunder Shadow. Siyempre, lahat tayo ay galing kay boss, kaya kahit anong gawin natin, si boss ang mananagot sa atin. Hindi napigil ang mapatawa ni Fang Tianxi. Kung gayon, mahirap talaga ang buhay ni boss. Sa hitsura nito, marami ka nang nanliligaw na engkantado sa Myriad Monster World. Seryosong sinabi ni Thunder Shadow. Kalokohan, ang nakababatang kapatid na ito ay naglilinang sa pag-iisa sa Myriad Monster World sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi ako nakagawa ng anumang sobra. Pagkasabi nito, kinindatan niya si Fang Tianxi. Ibig bang sabihin ay talagang ginulo ni second brother ang mga damo at bulaklak sa labas? Hindi iyon ang kaso. Umiling si Fang Tianxi. Ako ay palaging isang tapat na tao, paano ako kumilos tulad ng isang ligaw na aso? Muli siyang napabuntong hininga.
Kaya lang minsan kapag masyadong outstanding ang isang lalaki, masyado siyang nakaka-attract ng atensyon. Dahil dito, lubos akong nabalisa nitong mga taon. Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni Thunder Shadow habang hindi niya mapigil ang mapaungol. Mukhang hindi ganoon kaganda ang karakter ni Boss. Pareho silang mga clone ni Yang Kai, kaya mahigpit na magsalita, minana nila ang ilan sa karakter ni Yang Kai, kaya halos kapantay sila sa kanya. Nagkatinginan ang lalaki at Leopardo at hindi napigil ang matawa. Kayong dalawa, kung tapos na kayong mag-chat, bilasin nyo. Malapit nang patayin ang boss mo. Biglang nagpadala si Yang Kai ng voice transmission. Sa ilalim ng kaguluhan ng Great Dao, ang Space Divine ability ni Yang Kai ay umikot ng malabo habang ang tatlong Pseudo-Royal Lords ay nagsanabpuwersa upang ituloy siya. Sa sandaling ito, si Yang Kai ay nasa napakasamang sitwasyon. Sa layo ng una niyang pinaghiwalay, nakatakas pa rin siya saglit, ngunit sa paglipas ng panahon, hindi maiiwasang magkaroon ng ilang mga variable. Higit pa rito, naramdaman niya na si Mona Ye ay binibigyang pansin siya at sinusubukang tumakas mula kay Yang Zhu, ngunit sa kasamaang palad, siya ay nabigo. Laban sa Chaos Spirit King, hindi sapat ang lakas ni Yang Zhu para maging kanyang kalaban, ngunit laban kay Mona Ye, kaya pa rin ni Yang Zhu. Pagkatapos ng lahat, si Mona Ye ay wala sa kanyang pinakamataas na kalagayan sa ngayon, at ang kanyang mga sugat ay hindi pa ganap na gumaling. Ang 8 Directions Array na pinamunuan noon ni Yang Kai ay labis siyang napagod. Dahil nakikita niya na gustong saktan ni Mona Ye si Yang Kai, paano siya papayagan ni Yang Zhu na gawin iyon? Sa loob ng miniature universe, si Fang Tianxi at Thunder Shadow ay nagsuot din ng mga solemn na ekspresyon. Bagamat hindi nila alam kung ano ang susunod na mangyayari, matapos magising ang mga alaalang nakatatak sa kanilang mga kaluluwa, alam nila kung ano ang kanilang huling kapalaran. Matapos ang napakaraming taon ng mapait na paglilinang, ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay hanggang ngayon. Matapos maranasan ang napakaraming magagandang bagay sa mundong ito, natupad nila ang mga inaasahan. Nang walang anumang pagtutol, ang lalaki at ang Leopardo ay nagpakalma ng kanilang isipan at bumalik sa kanilang katinuan. Ang multo ng Golden Dragon ay patuloy na umuungal habang ang pinagmulan nito ay pabago-bago, na naging sanhi ng pagtunog ni Fang Tianxi at ng Thunder Shadow. Dahan-dahan, naging ilusyon ng lalaki at Leopard Phantom, na natatakpan din ng isang layer ng nakakasilaw na gintong liwanag. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang napakalaking gintong figure ang biglang sumikat sa langit. Sa buong Void World, hindi mabilang na mga buhay na nilalang na nagpapatira pa ang kanilang mga sarili ang nanonood sa nakakagulat na eksenang ito. Sa kanilang larangan ng pangitain, mayroong isang higanteng gintong leopardo na may mga butik ng kidlat sa buong katawan nito, pati na rin ang isang walang patid na humanoid figure na sumugod patungo sa Golden Dragon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, ngunit sa nakalipas na ilang taon, ang Void World ay tila nakaranas ng isang uri ng hindi maipaliwanag na kaguluhan na mabilis na hamupa, na nagpapahintulot sa mga nabubuhay na nilalang na masanay dito. Ang 7-star sect, isang overlord level na puwersa sa Void World, ay ang hindi mapag-aalinlangan ng numero 1 puwersa sa buong Void World. Sa nakalipas na daang libong taon, ang posisyon nito ay hindi natitinag. Hindi ito maaaring makatulong. Ang Dao Master ay minsan nang humawak sa posisyon ng Supreme Elder sa 7-star sect, at hanggang ngayon, pinanatili pa rin ng 7-star sect ang kanyang posisyon, maging ang kanyang larawan, na madalas na sinasamba ng mga nakatataas ng sect. Ang likas na kalamangan na ito ay isang bagay na hindi maihahambing sa ibang sekta. Bilang numero 1 puwersa sa buong mundo, ang 7-star sect ay napapaligiran ng hindi mabilang na malalaki at maliliit na lungsod, na ginagawa itong sentro ng mundo. 20 kilometro sa labas ng isa sa mga dakilang lungsod, mayroong Fang Family Manor. Ang Fang Family Manor ay orihinal na isang ordinaryong manor, ngunit mula nang ang isa sa kanilang mga ninuno ay pinalad na makapasok sa Void World, nagsimula itong tumaas. Sa oras na ito, ang Fang Family Manor ay abala sa mga tao at cultivator. Mayroong kahit isang Emperor Realm Master dito, kaya ang lakas ng puwersang ito ay hindi mas mababa sa ilang sinaunang sects. Nang magbago ang sitwasyon sa Void World, ang mga tao ng Fang family ay pinamumunuan ng kanilang patriarch upang sumamba at manalangin para sa mga pagpapala. Nang tumangala ang Fang family patriarch ng henerasyong ito at nakita ang mukha ng golden figure na ito, hindi niya maiwasang matigilan, dahil ang hitsura ng golden figure na ito ay talagang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ang ingay na nagmumula sa kanyang likuran ay nagparamdam din sa kanya na ang pamilyar na ito ay hindi isang ilusyon.
Ang hitsura ng ginintoang figure na ito ay lubos na katulad ng sa isang ninuno mula sa pamilyang Fang mahigit 10,000 taon na ang nakalilipas. Fang Tianxi, ang pangalan ng ancestor na ito ay kilala sa buong pamilyang Fang. Dahil ang ninuno na ito ay pumasok sa Void World maraming taon na ang nakalilipas kaya napanatili ng pamilya Fang ang kasalukuyang katayuan nito sa loob ng 10,000 taon. Masasabing ang ninuno na ito ang naging turning point ng pagbangon ng Fang family, at bago iyon, ang Fang family ay miyembro lamang ng Void World. Ito ba ay kanilang ninuno? Hindi matiyak ng Fang family patriarch. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na pumasok ang ninuno na ito sa Void World, bagamat binigyan niya ang pamilya Fang ng ilang uri ng pabor, mabilis niyang winasak ang kawalan at umalis sa mundo, na hindi na muling narinig pa. Martial Pick, Kabanata 5788. Ang katawan ng Divine Dragon. Habang nag-aalangan ang Fang family patriarch, ang ginintoang figure na tumakip sa kalangitan ay biglang may naramdaman at lumingon upang tumingin sa kanilang direksyon. Ang tingin nito ay tumatagos sa distansya sa pagitan nila at ng Fang family manor. Sa isang pitik ng kanyang daliri, isang daloy ng liwanag ang lumipad mula sa langit at dumating sa harap ng Fang family patriarch sa isang kisap mata. Sa pagtingin, natuklasan ni Fang family patriarch na ang daloy ng liwanag na lumilipad patungo sa kanya ay talagang isang mahabang espada, simple at walang palamuti, na may malalim na aura. Ito ay talagang isang napakataas na grado na artifact. Mabilis na tumayo ang Fang family patriarch, inabot ang kanyang kamay, at madaling kinuha ang espada. Hawak ang mahabang espada sa kanyang kamay, nakita niya ang karakter na Fang, sa hilt at agad niyang naintindihan ang nangyayari. Sumigaw siya. Ito ang ancestor na ipinagkaloob ng langit, Palom na ancestor. Sa likuran niya, ang hindi mabilang na mga bata ng pamilya Fang ay sabay-sabay na tumawag. Palom, ancestor na pinagkaloob ng langit. Bahagyang tumago ang golden figure na si Fang Tianxi bago sumugod patungo sa golden dragon na may thunder shadow sa tabi niya. Sa kalagitnaan, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang dalawang figure, na naging mga tuldok ng liwanag na nagsanib sa golden dragon. Bagaman isa lamang siyang clone ng pangunahing katawan, ipinanganak siya sa mundong ito at lumaki sa mundong ito, kaya mayroon pa rin siyang mga alalahanin tungkol sa pamilyang Pangil. Bago umalis, iniwan niya ang sarili niyang espada, tinitiyak na ang swerte ng pamilya Fang ay hindi kailanman bababa at ang kanyang mga inapo ay hindi titigil. Ang buong mundong ito ay ang miniature universe world ng kanyang pangunahing katawan, kaya paanong madaling mawala ang espada ng kanyang clone. Masasabing hanggat hindi namamatay ang kanyang pangunahing katawan at hindi gumuho ang miniature universe, patuloy na ipapamana ng pamilyang Fang ang pamana nito. Ito ay maaaring ituring na medyo makasarili sa panig ng kanyang clone. Sa pagsasama ng dalawang clone, ang gininto ang kulay ng multo ng dragon ay naging mas siksik, na naging sanhi ng marahas na pag-vibrate ng katawan nito. Sa orihinal, ang Dragon Phantom ay 9,999 na zang lamang ang haba at isang hakbang na lang ang layo patungo sa susunod na kaharian, ngunit ngayong nagsanib na ang dalawang clone, sa wakas ay nagawa na nito ang huling hakbang. Bahagyang nagulat si Yang Kai. Noon, nang ang kanyang Dragon Vein ay natigil sa huling hakbang na ito at hindi na makasulong, naisip niya na marahil ay kailangan niyang maghintay hanggang sa maabot niya ang 9th grade bago niya malagpasan ang tanikala na ito at makamit ang kaharian ng Divine Dragon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, una niyang nakamit ang kaharian ng Divine Dragon. Kung iisipin, hindi ito kakaiba. Human race body man o monster race body, pareho silang nahiwalay sa isang source. Ngayong nagsanib na ang dalawang clone, natural nilang mapalakas ang lakas ng source, na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang mahalagang hakbang na ito. Hindi napigilan ni Yang Kai ang mapatawa ng mahabang tawa. Dumating ang Divine Dragon Realm na ito sa tamang oras. Sa sandaling ito, na-corner na siya ng 3 pseudo-royal lords at wala nang matatakbuhan. Bagamat ginamit niya ang kanyang Space Principle para makatakas, sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao ay pabago-bago at ang Space Force ay mahirap kontrolin, kaya naging imposible para sa kanya na makatakas mula sa 3 pseudo-royal lords na ito. Sa sandaling ito, ang mga aura ng 3 pseudo-royal lords ay pabago-bago habang patuloy nilang inaatake si Yang Kai at ang nakapalibot na kawalan, na naging dahilan upang maging hindi matatag ang pag-iisip ni Yang Kai at hindi siya binibigyan ng pagkakataong makatakas. Nang makitang wala nang matatakbuhan si Yang Kai, ang hangarin ng pseudo-royal lords ay pumatay at sumigaw ang isa sa kanila. Patayin. 3 figure ang lumipad patungo kay Yang Kai mula sa 3 magkakaibang direksyon,
ang kanilang Black Ink strength ay lumulubog habang sila ay nagpaputok ng malalakas na secret techniques, na naging dahilan upang si Yang Kai ay madapa at mahulog. Kung wala ang proteksyon ng kanyang Divine Dragon na katawan, hindi makakatagal si Yang Kai laban sa galit na pag-atake ng tatlong Pseudo-Royal Lords na ito. Kailangan pa sana niyang ilihis ang kanyang atensyon para maiwasan ang mga ito, ngunit sapat na ang agwat ng 10 metro sa pagitan nila, ang Dragon Clan sequence ay nag-upgrade at ang kanyang lakas ay nagsimulang sumailalim sa isang matinding pagbabago. Ang agwat sa pagitan ng isang Ancient Dragon at isang Divine Dragon ay hindi naiiba sa isang 8th grade at 9th grade. Masasabing si Yang Kai, na mayroon ng katawan ng Divine Dragon, ay may mga kwalifikasyon upang labanan ang tatlong Pseudo-Royal Lords na ito ng mag-isa. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng kawalan ng lakas. Walang alinlangan, ang 3 parts normalizing art ay umabot na sa pinakakritikal na yugto nito. Kung makakalusot siya sa 9th grade ay depende sa sugal na ito. Ang kapangyarihan ng Dragon Vein ay bahagi lamang ng kanyang lakas, habang ang miniature universe ang kanyang pundasyon. Nagkaroon siya ng malabong pakiramdam na ang kaharian sa itaas ng 9th grade ay imposibleng maabot sa pamamagitan ng pag-asa sa Dragon Vein. Tanging kapag ang miniature universe ay naging mas malakas na maaari niyang matuklasan ang mas mataas na kaharian ng Martial Dao. Karamihan sa kanyang atensyon ay nakatuon sa kanyang sariling miniature universe, at ginagamit niya ang 3 parts normalizing art habang ang maliit na bahagi lamang ng kanyang atensyon ay nakatuon sa pagharap sa pinagsamang pag-atake ng tatlong Pseudo-Royal Lords. Natural, siya ay nasa isang masamang sitwasyon. Sa kabutihang palad, pagkatapos maging isang Divine Dragon, ang pinakamalaking pakinabang ay na siya ay mas lumalaban sa mga pambubugbog. Ang Dragon Clan ay may makapal na balat sa simula, pabayaan ang pinakamataas na sequence, na kung saan ay ang Divine Dragon. Sa makatuwid, sa mata ng mga tagalabas, si Yang Kai ay nahulog sa isang mapanganib na sitwasyon at napapaligiran ng tatlong Pseudo-Royal Lords. Walang paraan upang mabuhay siya, at ilang sandali na lamang bago siya namatay. Sa panig ni Ouyang Lai, si Xiao Yu, na lumalaban sa kanya, ay may mapait na lasa sa kanyang bibig, ngunit hindi siya nang ahas na hayaan siyang umalis. Kaya lang niyang magnganga ang kanyang mga ngipin at magtiyaga, nakipagsanib puwersa sa 8 Territory Lords para harangin ang lalong mabangis na pag-atake ni Ouyang Lai. Napuno rin ng dugo ang mga labi ni Yang Zhou, ngunit sa sandaling ito, hindi na siya ang nang-aabala kay Mo Na Ye, kundi si Mo Na Ye. Mamamatay na si Yang Kai, kaya paano papayagan ni Mo Na Ye si Yang Zhou na sirain ang kanyang mga plano? Inakala ng lahat na tiyak na mamamatay si Yang Kai, marahil sa susunod na sandali, ang tatlong Pseudo-Royal Lords lang ang may kakaibang pakiramdam. Bagamat nagtagumpay sila sa pagsanib puwersa, mayroon pa rin silang kakaibang pakiramdam. May mali. Sa lohikal na pagsasalita, si Yang Kai ay isa lamang pick na 8th grade, ang pinakamalaking tiwala niya ay gamitin ang kanyang space ability para makatakas. Kahit gaano pa siya kalakas, dapat may hangganan. Ngayon na hindi siya makatakas ng ganoon kadali, ang kanyang pinakamalaking kalamangan ay nawala. Sa pagtutulungan ng tatlong Pseudo-Royal Lords, dapat nilang kitilin ang kanyang buhay sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, kahit na si Yang Kai ay nasa isang malungkot na kalagayan at patuloy na nagsusuka ng dugo, siya ay buhay pa rin. Masyadong masigla ang siglang ito. Higit pa rito, nang ang lahat ng mga pag-ataking ito ay damapo sa kanya, parang pinipigilan sila ng ilang mahiwagang puwersa at hindi maaaring magdulot ng anumang nakamamatay na pinsala sa kanya. Nag-counter-attack din siya paminsan-minsan, at ang kapangyarihang ipinakita niya ay hindi dapat taglayin ng 8th grade cultivator. Naramdaman ng tatlong Pseudo-Royal Lord na may mali at mas naging mabangis ang kanilang mga pag-atake. Sa pagharap sa bagyong ito ng mga pag-atake, nangangangalang ang mga ngipin ni Yang Kai at nakatiis. Ang 3 parts normalizing art ay nasa pinakakritikal na sandali nito, at pagkatapos ng libu-libong taon ng paghihintay, hindi siya pumayag na sumuko. Kung nabigo siya sa pagkakataong ito, hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon. Nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, kaya wala siyang masyadong oras o kondisyon para maglinang ng bagong human race body at monster race body. Ang tagumpay o kabiguan ay nakasalalay dito. Gayunpaman, kahit na naabot na niya ang kaharian ng Divine Dragon, hindi niya magagawang labanan ang pagkubkob ng tatlong Pseudo-Royal Lords ng matagal. Kailangan niyang makapasok sa 9th grade bago niya magawa ito, kung hindi, kailangan niyang sumuko. Nang magsanib si Fang Tianxi at ang Thunder Shadow sa kanyang source, ang kanyang Dragon Body ay na-upgrade sa Divine Dragon Sequence. Hindi lang iyon, naramdaman din ni Yang Kai na may ibang biglang lumitaw sa kanyang katawan. Ilang bagay na hindi maipaliwanag.
Sinubukan niyang pakalmayan ang kanyang isip at mag-obserbo ng mabuti, ngunit wala siyang matuklasan. Gayunpaman, naramdaman niya na ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na ito ay pumuno sa buong mundo ng miniature universe. Ang Golden Dragon Phantom ay umungal habang ang katawan nito ay nanginginig at ang dragon nito ay maaaring kumalat, dahilan upang bahagyang manginig ang matibay na hadlang ng miniature universe. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Ang 3 parts normalizing art ay talagang kapaki-pakinabang. Mula nang itulak niya ang kanyang paglilinang sa limitasyon, naramdaman na niya ang pagkakaroon ng hadlang ng kanyang miniature universe. Masasabing ang bawat pick ng 8th grade master ay nakadarama ng hadlang na ito. Ito ang natural na disbentahan ng Heaven Opening Realm Method. Ito ay ang mga tanikala ng katawan ng isang cultivator, na nagpapahirap sa paglusot gamit ang mga ordinaryong pamamaraan. Ilang oras na ang nakalipas mula nang maabot ni Yang Kai ang rurok ng 8th grade, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya nagawang ilipat ang hadlang kahit kaunti. Ang bagay na ito ay hindi nakikita at hindi nahahawakan, ngunit ito ay tulad ng isang hindi masisira na hadlang na sumasakop sa buong miniature universe. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang matibay na hadlang ay nagsimulang manginig ng bahagya. Ito ay walang alinlangan na isang magandang simula. Hanggat nasira ang hadlang na ito, ang teritoryo ng miniature universe ay patuloy na lalawak, na nagpapahintulot sa kanya na makapasok sa 9th grade. Patuloy na umuungal ang gintong dragon habang lumilipad ito sa gilid ng hadlang. Sa bawat pagbangga nito sa harang ay ilang beses itong manganginig, at habang lumilipas ang panahon, mas tumitindi ang pagyanig. Mas nakatuon si Yang Kai sa 3 parts normalizing art. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumitaw ang maliliit na bitek sa hadlang ng miniature universe. Hanggat siya ay nagsumikap, ang hadlang na ito ay masisira. Gayunpaman, pagkatapos kalkulahin ang proseso ng ilang sandali, nalaman ni Yang Kai na wala siyang sapat na oras. Sa sandaling ito, hindi lamang niya sinusubukang makapasok sa 9th grade, sinusubukan din niyang harapin ang pagkubkob ng 3 pseudo-royal lord powerhouse. Ito ay hindi 3 territory lords, kundi 3 pseudo-royal lords. Ang lakas na taglay nila ay talagang kapareho ng mga royal lord, ngunit mahirap para sa kanila na ipakita ang kanilang buong lakas, kaya naman sila ay bahagyang mahina. Kahit na sa kanyang Divine Dragon na pangangatawan, magiging mahirap para sa kanya na labanan ang ganoong powerhouse ng masyadong mahaba. Bago masira ang hadlang ng kanyang miniature universe, malamang na mamatay siya sa ilalim ng mga kamay ng 3 pseudo-royal lord na ito. Kailangan niyang bilisin. Gayunpaman, itinulak na ni Yang Kai ang kanyang 3 parts normalizing art and source power sa limitasyon, kaya wala na siyang magagawa pa. Dapat na ba siyang sumuko? Kung susuko siya ngayon, kasama ang kanyang Divine Dragon na katawan, magagawa niyang harapin ang 3 pseudo-royal lords, ngunit imposible para sa kanya na makapasok sa 9th grade. Ang pagsasanib ng kanyang human race body at monster race body ay magiging ganap na walang silbi. Kung hindi siya susuko ngayon, lalo lang lumalala ang mga sugat niya hanggang sa hindi na siya makatagal. Kahit na sumuko siya sa tagumpay na ito, magiging mahirap para sa kanya na makipaglaban sa 3 pseudo-royal lords. Sa ilang sandali, nahulog si Yang Kai sa isang dilema. Dahil mismo sa lahat ng mga panganib na ito na nais ni Yang Kai na makahanap ng angkop na pagkakataon, isang angkop na kapaligiran, at pagsamahin ang kanyang 3 katawan sa isa, ngunit ang pag-unlad ng sitwasyon ay nagpilit sa kanya na makipagsapalaran. Sa huli, ang tao ay nagmumungkahi ngunit ang langit ang nagtatapon. Ang biglaang paglitaw ng universe furnace, ang pagsabog ng dakilang digmaan dito, at ang paghina ng human race ay nagpilit sa kanya sa isang awkward na sitwasyon. Napabuntong hininga si Yang Kai sa kanyang puso. Kung ang mga bagay ay hindi gumana, pagkatapos ay maaari lamang siyang sumuko. Bagamat hindi siya matagumpay na nakapasok sa 9th grade, nakuha niya ang katawan ng Divine Dragon, kaya parang wala siyang napala. Nang makapagdesisyon na si Yang Kai, itinuon ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa miniature universe, lihim na nagsisisi na mananatili siya sa 8th grade sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.